Mga kababayan, napahiya po dito si Franz Castro kay Senate President Chis Escudero sa panawagan na mag-convene na daw po para maumpisa na ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito po ang sagot ni Senate President Chis Escudero. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla nasasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Atad na po itong si convicted Franz Castro para mapatasik si VP Sara. Kaya kayong mga nasa Senado po, kung gusto nyo pong iboto namin kayo, ipakulong nyo po itong si Franz Castro para makuha nyo po ang aming boto. Okay po? Escudero, na ngayon na, at this hour, patawag mo na yung mga senador at mag-convene na kayo as impeachment trial court. No, wala sa panahon, wala yung time diyan, constraint na kung wag namang sabihin na sisihin pa kami, no, na ngayon lang namin inasa. So kung kaya ng yung convicted ka na pero wagas pa rin yung smile mo. Alam mo, tuwan-tuwa pa siya. Convicted po yan, ha? Natatakot na po kasi sila, itong mga to, dahil 3 years na lang. At 3 years na lang sila magiging malaya. Pag upo po ni VP Sara Duterte sa 2028, sa rehas po bagsak ni itong mga to. Sa rehas po talaga. Kaya minamadali na po nila para ma-disqualify sa pagka-presidente si VP Sara Duterte. Yan po ang talagang plano nila. Pero hindi po sila magwawagi dito. Kasabihan, kung gusto ay pwedeng gawin, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan at maraming sinisisi. So, tinahamon ko ngayon si Senate President Escudero na, come on, i-ano mo na, no? I-convene mo na yung Senado as impeachment trial court. Convicted ka, Castro. Akala mo kung sino ka. Dapat ho, hindi ini-entertain to ng mga media, yung mga makakaliwang grupo na yan. Ayos tong taong to, no? Akala mo kung mapag-utos, may katulong. At kung hindi po gawin ng Senado under the leadership of SP, what does it tell about Senate? Disservice yan sa ating mga kababayan dahil malaki ang inaasahan ng mga taong bayan sa Senat, sa mga senador natin dahil sila lang naman ang binigyan ng konstitusyon, no? Nasa kanila yung ibinigay ng taong bayan na papel talaga, no, para bilang impeachment judge. Kaya kung hindi nila gagawa ng tungkulin nila at uunahin nila yung kanilang mga personal interest para manalo sa eleksyon, I think mag-iisip ang taong bayan na kung iboboto pa sila o hindi. Hindi ka ho namin iboboto dahil diretso ho kayo sa basura. Dahil ayan lang ho ang plano nyo na talagang pabagsakin si VP Sara Duterte. Itong taong to, convicted ho to. At dapat ho yan, nasa rehas ho yan. Wala ho yan sa labas. Kasi takot na ho sila. Pag umupo po si VP Sara Duterte, yan po, mangyayari sa kanila. Kaya ito, pinupush ang Senado na umpisahan na agad. At atat na po sila. Napabagsakin at ma-disqualify si VP Sara Duterte. So dito naman po tayo kay Ma'am Baduy na ito nga, napakababoy nga daw talaga itong kamera na to. Talaga naman ho, baboy ho yung sa kamera eh. Nakikita sa tambaluslos na yan. Ayan, taba ching-ching. Talaga nagpapalaki talaga na mga tiyan yung mga yan. Pero may mga araw din ho sila na
makakarma din ho yung mga yan, sa mga pinaggagawa nila. Napakababoy ng Kongreso ngayon. Ma'am, naniniwala po ba kayo na itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay panakip butas lamang sa mga issue na ayaw nila nating masilip? Halimbawa, yung PhilHealth bankruptcy, yung pagka-alarma ng business sector, yung Makati Business Club nag-express of concern over the 2025 GAA, accountability doon sa constitutionality of the 2025 GAA, yung pinagko-comment ang mga lider ng pamahalaan ng Supreme Court, at yung bicameral conference report, ma'am, na ang ugat din ay ang House of Representatives sa issue. Oh, definitely. Definitely, MJ, Admar, mga kababayan. Kasi ano ba nangyari before the impeachment? Yung madali ang at saka puwersadong pag-proceed na pag-sign ng impeachment na yan. Nag-order ang Supreme Court na mag-explain, pinag-explain si Lucas Bersamin, no, yung Executive Secretary, tungkol sa GAA, the most corrupt budget in the entire history of our country. So nagpapanik na itong mga ito, yung mga magkakakot. Oo nga ho, mga nagpapanik na ho itong mga to dahil nga ito nga, binabaling ho yung issue na itong si VP Sara Duterte na ginawa nila sa impeachment. So yung BICAM report, hindi nila masagot pa. Pero dadating din ang araw na mangyayari ito na ito ay talagang hindi ho constitutional at meron talaga dito na bahid ng korupsyon, mga kababayan. Hindi sila magtatagumpay dito sa ginagawa nila. Ba yan? And if you think that there is a separation between the legislative and the executive, that's no longer true. Hindi na totoo yan. Nakita natin yung press con kahapon ni Bongbong Marcos na dinidepensahan niya yung impeachment. Nagkukunwari siya na hindi, 'di ba? Meron siyang acting na ganon. Pero yun kasi yung mahirap kapag ka-drug addict ang kaharap mo eh. Nakakaawa ang Ayan ho, bangag daw talaga itong si Pangulo natin. Siyempre ho, hindi ho talaga magsasabi ng totoo yan. I-deny niya ho yan, pero sila ho nagpasimuno niyan. Sila ho, may basbas ho yan. Tama ho kayo, Ma'am Badoy. Mga drug addicts kasi, bilang doktora, sasabihin ko ito, akala nila nakakalokor sila, akala nila ang smooth nila, 'di ba, na habang nagsisinungaling sila, akala nila ang dami nilang naloloko. Pero wala namang naloloko itong si Bongbong Marcos. Parang yung kahalintulad nung nung drug bust, the biggest daw, 'di ba? Nakakaawa sila tignan noon kasi walang naniniwala, 'di ba? So, yung kahapon, yung procedures na 'yan, no, makikita mo na it was a government that's panicking. Nagpapanik sa dami ng atraso at kasalanan at krimen, high crimes ninyo sa Pilipinas. Yung pangbababoy sa Pilipinas na pinaggagawa nitong Marcos administration na ito. So nakita natin nagpapanik talaga sila. Kailangan nila itong pagtakpan. So, but the good news for me is that meron tayong tatakbuhan. Winawasak nitong Bongbong Marcos na ito ang Pilipinas, ngunit meron pa tayong hudikatura. Meron pa tayong yan. No? So, and I will tie it up again with the CPP, NPA, NDF. Nandyan po, itong mga ito are puppets. They're mere puppets. Of course, they're greedy. Of course, they're corrupt. Of course, they want that impeachment go on. But you can see, no, nakikita ninyo na napakapangit ng execution, 'di ba? Walang finesse. Bakit? Hindi aksidente na nandiyan sa loob si Franz Castro ng ACT, si Arlene Boses ng Gabriela at si Raul Manuel ng Kabataan. Hindi aksidente na nandiyan 'yan at napakababoy ng Kongreso ngayon. Of course, malaking baboy ho talaga, baboy. Lahat ho ng mga basura ho dyan, nandyan na. Sama-sama ho na sila dyan. Ito nga, itong mga makakaliwang grupo, talagang nakipagsanib pwersa dito sa administrasyon na to para talagang babuyin ang gobyerno natin. Talagang ho, niloloko ho tayo. Mga hinayupak na yung mga yan.
Akala ho natin maloloko pa ho tayo. Kailangan magising na tayo, mga mamamayan ko. Dapat hindi natin palampasin ho ito, ginagawa nila sa atin. Bagay na ang Speaker of the House ay napaka-corrupt at ganid. Malaking bagay yon. Pero you can bet na kasama dyan sa pagmaniobra at pag-manipulate, no? Dyan sa, ang mangyaring ito. Bakit? Para magalit ang taong bayan ng sobrang galit sa gobyerno. Hindi ba tayo galit na galit sa gobyerno ngayon? Di ba? So, at ano pa, we are looking at a government that is on the brink of collapse. Ano ba ang goal ng CPP, NPA, NDF? Hindi ba yan? Yan ang pinaka-goal ng CPP, NPA, NDF, to bring to weaken government and to collapse it so that they can take over. So this is what we're seeing right now. Magkakadikit po lahat yan. Yan, tama po ang sinabi ni Ma'am Badway. Ganyan po talaga ang ginagawa ng mga makakaliwa, talaga sisiraan talaga ang gobyerno para mapabagsak po ang ating ekonomiya, bansa, magkagulo. Ayun po ang gusto nila, para sila ho ang manaig dito. Dahil pero hindi ho tayo papayag dyan, mga kababayan. So wag natin ho ayaang mangyari kay BP Sara na ma-impeach po siya. Suportahan po natin, ayaw po natin ng gulo, pero kailangan ho natin na protektahan ang ating bansa, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito? Mag-comment lang po kayo dito sa ating YouTube channel at huwag pong magkalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po.